Breaking news, grabe to, nagimbal ang Kongreso at Palasyo sa open letter ng mga ex-generals. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Update. So, siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayon, syempre bago natin ipagpatuloy ang videong ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Walang iba kundi si General Macana. Syempre supportahan niyo po ang The General's Viewpoint ni General Macana sa pagpatuloy natin. Gusto kong i-share sa inyo ang post ni General Alex Paul Monteagudo. Isa siyang PME graduate. Ano siya, director siya ng National Intelligence Coordinating Agency, panahon ng PRRD administration. So ang post niya ay tungkol sa open letter to Speaker Martin Romualdez. Nako, binigyan ka na ng open letter. Galing ito sa mga retirees ng AFP-PNP. So, basahin ko lang ha. Ito, post niya one day ago. November 1, circulating now in all camps. Ito, Romualdez, alis na. Now na. Nako, pinapaalis ka na. November 1, 2024. Open letter to Speaker of the House of Representatives, Congressman Martin Romualdez. Dear Speaker Romualdez, we, the undersigned, AFP and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately resign as Congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Ano yun? So, may 4 na rason. Ano yung mga rason na yun? Dito sa open letter. Mukhang mabigat na rason yun. With 15.589 trillion national government debt as of August of 2024. You do not care at all if the Philippine government would become bankrupt sooner or later. Because you have recommended a 6.352 trillion budget for 2025 against a 2025 projected supportable national revenue of 4.64 trillion. According to Finance Secretary Rafael Recto, or a deficit of 1.712 trillion. Okay. Mantakin mo yung mga yan. Talagang pinapaalis ka na talaga sa pwesto. So ang ibig sabihin, hindi na nila gusto yung nagiging serbisyo mo. Kasi sa totoo lang Sir Thumbs, simula talaga nang dumating ka at naupo ka dyan sa pagiging speaker, nagkagulo-gulo na. Yung dating napakatahimik na samahan, yung team na maganda na pinagkatiwalaan ng tao, talagang nagkawasak-wasak, nagkahiwa-hiwalay. 'Di ba? Alam ko dahil lang sa ambisyon niya. Alam ko naman kasi sinasamantala mo yung pagkakataon. Syempre si Insan ang nakaupo bilang presidente. Kung meron kang pangarap na makaranas man lang ako kahit na maging presidente kahit 6 na taon, maranasan ko naman pagkatapos ni Insan. Kasi kapag meron na naman sigurong lalaban sa susunod, baka mamaya hindi ako makapasok. Ang problema nga, kahit si Insan ang nakaupo, yung trust rate sa'yo ng tao nasisira. Bagsak ka pa din. Namimigay ka na ng ayuda. 'Di ba? Wala pa rin nangyayari. 'Di ba? Ganyan pa rin ang nangyayari sa iyo. Pinag-iisipan ka pa rin ng hindi maganda kasi totoo naman hindi naman maganda 'yung lumalabas. Kahit naman kasi magpakaamong tupa ka na sabihin mong wala kang nalalaman sa mga nangyayari, imposible naman.
Ikaw speaker, hindi mo alam yung ginagawa ng mga congressman mo. At saka isa pa, di ba? Magkaibigan kayo namang ni Sara Duterte nun. Halos close nga kayo. No? Imposible naman kung kayo, close kayo, hindi mo siya ipagtatanggol. Simula dati, pababayaan mo lang siyang maipit. No. Salamat. Itong projected government revenue for 2025 is 4.64 trillion lang pala. So, ibig sabihin, mangungutang ang ating gobyerno ng 1.712 trillion para masustentuhan ang budget for 2025. Mariosep naman, puro utang na lang tayo. Hindi na tayo nakaahon sa utang. Di ba? Makibabalitaan mo pamigay ng kung ano-anong ayuda na wala man lang pandemic, walang kalamidad. Tapos mababalitaan mo na naman, utang na naman tayo. Utang na naman. Kita-kita mo. Siyempre, isipin namin, uutang tayo, samantalang kala mo, napaka big time nila mamigay. Di ba? I hope this is true. So, madadagdagan talaga ang utang. Okay. Number 2, Risa. Basta mabaon tayo. You is squandered. Kulang na lang yung Pilipinas. Sanlan nyo. 26.7 billion from the AKAP of DSWD on a fake people's initiative to unnecessarily change the Philippine Constitution. Yung AKAP, yung ayuda para sa kapuspalan. Ito yung nabuking ng Senado. Pati yung kapuspala, dinadamay pa no? Hindi alam ng DSWD na naisingit sa kanilang budget 26.7 billion na hindi nila alam kung paano gagamitin. So, siningit lang yan. Number 3, you failed to safeguard our taxes against corruption that it's about 20% of our annual budget. Briefly, the 2025 national budget would be less than the 2024 national budget if there were no corruption in the government. Further, hindi nila kayang tanggalin yan. Hindi nila kaya ang ginawa ni Tatay Digong sa pakikipaglaban sa ganyan kahit papano. 'Di ba? Ngayon wala Wala na talaga yan. Kung lalabanan ng korupsyon ngayon, napaka-imposible. Imposibleng mangyari yan. Nakalabanin yan. Furthermore, there is no attempt on your part to remove the level of Congress as the Philippines' biggest criminal syndicate according to Vice News Asia. Okay, ngayon ko lang din nalaman ito. Vice News, Business News Asia. Business News Asia. I don't know how true is this. Philippines' biggest criminal syndicate, ang Congress. Sama nun. Kasi sa kanila kasi nakita yung mga yung mga maaalwal na buhay, yung mga expensive na gamit. 'Di ba? Syempre, sinasabi ko nga dati, congressman ka lang tapos ganyan. 'Di ba? Kahit naman habang buhay ka magtrabaho ng congressman. Doon pala sabag. Diba? Milyon, 2 milyon. Ikaw mag-aaksaya ka ng pera mo. Diba? Kasi kapag sa sarili mong bulsa manggagaling yan, no, sa sarili mong bulsa, medyo manghihinayang ka. Diba? May kasabihan nga tayo madaling magwaldas ng pera kapag hindi mo sa bulsa nang gagaling. Pero kapag sa bulsa mo, nako, baka ka nga kahit na bumili ng toothpick, ayaw mo pa. Diba? Madali lang magwaldas pag hindi sa'yo. Tira lang ng tira. Number 4, aside from a report of your multi-million dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI costing 1.25 billion. Hindi ko alam itong EEI. Ano ba ito? Parang kumpanya siguro. So,
yung donation niya sa Harvard. I think 2023 ba ito pumutok na hindi naman niya dininay, hindi naman niya kinonfirm. But ang tanong, saan ba galing yung $2 million donation? Sariling pera o galing sa pundo ng Congress? Naku General, wag na tayong magtanong kung sariling pera. Ako nga sinasabi ko, talagang napakahirap kapag sa sarili mong pera kukunin yan. Hindi sila ganyan, no? Hindi mamimigay yan ng sarili nilang pera. Nakala mo nga sila kung mamigay, di ba? Akala mo si Willie Rebillame kung mamigay ng papremyo. Di ba? Halos magpamigay, kulang na lang, ihagis lahat yung pera sa mga tao. Di ba? Pero kung sa sariling pera nila yan, naku, hindi nila kaya yung ginagawang prinsipyo ni VP Sara na kahit wala siyang pondo, magtatrabaho siya. Eh, yung mga yan, kapag walang pondo, tignan mo kung magtrabaho yan. Tanungin mo nga yan, sige, trabaho ka, wala ka sweldo, payag ba kayo? Kung talagang tapat kayo sa bayan. Sila Andres Bonifacio, talagang pinaglalaban ng bayan ng walang sweldo. Diba? Kayo, kaya nyo ba yun? Namamatay talaga sila para sa bayan. Kayo, kaya nyo bang mamatay para sa bayan? Kaya nyo bang isakripisyo ang sarili nyo? Kaya nyo ba isakripisyo ang mga sarili nyong pera para sa bayan? Para sa tao? Yung mamimigay kayo ng tulong sa mga tao, sa sarili nyong bulsa nang gagaling? Syempre, sa taong bayan manggagaling niya. Saan pa ba? Ay, nako. Kaya huwag tayo magbida-bidahan. Kaya kung nagbibigay kayo ng tulong, no? Hindi nyo i-credit sa sarili nyo yan. Hindi nyo dapat i-credits. Wala kayong karapatang i-credit sa sarili nyo kasi sa taong bayang pera yan. Gaya ng Office of the Vice President, si VP Sara, kapag nagbibigay ng tulong, kine-credits niya sa Office of the Vice President. Diba? Office of the Vice President, pangkalahatan yan eh. No? Doon sa opisina ng gagaling yan. Doon sa ahensyang yung kung ano man yun. DSWD tutulong dahil si DSWD, hindi yung sa pangalan mo. Diba? Hindi naman kasi sa'yo nang gagaling yan eh. Diba? Sa taong bayan. Anyway, so, ito. Under your leadership in the House of Representatives, you have been spending the taxpayers' money paid by our blood, sweat, and tears as if you own the Philippine government. Based on the foregoing observations, we want you out of the House of Representatives now. And then sign. Okay, wala namang nakalagay dito na nakaperma kasi open letter. Siguro, anonymous. In fact, tatahi-tahimik ngayon, no? Fairness naman, letters like this, anonymous, kung tutusin, hindi masyadong effective dahil hindi mo naman kilala sino yung mga nagre-reklamo. But then, kung may sunog, yun, may usok. So, mayroong disgruntled frustration on the part of, yun nga, as alleged, retired AFP, PNP members, UP Vanguard, and taxpayers. So, I don't know kung nakarating na ba ito sa opisina ng Speaker of the House. Wala pa silang comment. Siguro, ikibit balikat lang. Hindi nila i-comment yan. Wala silang pakialam dyan. Kasi once na pinansin nila yan, huwag natin pansinin yan. Matatanggal ang natin ang kaswertihan. Okay, dagdagan ko lang yung ang problema talaga natin is corruption. Yes. Yan na yung nagpapahirap sa taong bayan. Grabing corruption. Merong bagong post si General Romeo B. Pokis, sabi niya, corruption, military solution in the making. So parehas itong sinasabi ni General Pokis at yung open letter, halos parehas na halos araw-araw. Yan ang nagpapahirap sa bansa natin talaga. Levels. At nanawagan si General Pokis sa Commander-in-Chief. Ano ba? Basahin ko dito
unsolicited advice, sabi ni General Pukis, the Commander-in-Chief must put his feet firmly on the ground and intently listen to the people. Yun. He must immediately undertake strong measures to stop corruption at all levels. Tama yun. Dapat pakinggan. No? Pakinggan ang hinaing ng bawat tao. Tignan mo kung ano yung nangyayari sa bansa mo. Kung bakit naghihirap ang mga tao, kung bakit nagkakaganito tayo. No? Dahil sa korupsyon yun. Dahil dapat ikaw nilalabanan mo yan eh. Kaso nga lang, kapag nakikibit balikat lang, wala talagang nangyayari. No? Ang gusto kasi ng taong bayan, syempre, yung kilusan mo. No? Kasi nga, eto, may problema eh. Sabi mo, lulutasin natin ng sabay-sabay. Aangat tayo ng sabay-sabay. Bakit ganito? No? Ang nakikita lang nating umaangat, kayo-kayo lang. Yung taong bayan, pabagsak. Hindi nyo na kami hinihila pataas. 'Di ba? Yung pangako, nawawala na. Yung corruption na talagang napakahirap talagang puksain. Kailangan talaga dyan is magkaroon ng leader. Yung leader ang magsisimula dyan para mapuksayan eh. No? Dahil kung yan ang iaatas ng leader talaga, walang magagawa yung mga ano dyan. Mga alipores dyan. Oh. Kaso nga lang, kung ikaw bilang leader, hindi ka kumikilos, walang nangyayari, wala. O, kita mo naman ginawa ni PRRD. Kasi si PRRD talaga may example natin dahil siya yung kilala natin na talagang nakipaglaban sa mga ganyan. Kita nyo ngayon, siya ngayon ang sinisira, siya ngayon ang ginigiba dahil sa mga ginawa niyang pakikipaglaban sa mga ganyan. Siya pa yung nagiging masama. Ngayon, 'di ba? Alam naman natin, walang lumalaban. Kumbaga malaya ngayon eh. Yung ginagawa sa taong bayan parang wala. Lahat ng mga reklamo, lahat ng hinaing ng taong bayan, kinikibit balikat na lang. No? Hinikibit balikat na lang ng mga ano. Kahit makarating sa kanila. Baliwala. Kaya walang mangyayari ngayon, ngayong panahon na to. Kaya ang inaasahan na lang natin, no? Kung magpapalit na lang sa susunod. 'Di ba? Yun na lang ang tanging pag-asa ng taong bayan. Sana nga matugunan ito, sana magkaroon ng war on corruption. Oh, mahirap yan. Grabe, yung... Oh, matagal pa yan. Mga 2029 pa yan, 2028, General. Lalo na sa flood control projects na ibandera na, ay announce na 5,500 flood control projects tapos na at marami pang ginagawa. Mamaya, sunod-sunod ng mga baha, kawawa ang taong bayan. Nasaan ang bilyones na ginagastos sa flood control? Napamigay na. Napamigay na sa... Parang walang nangyayari. So, ito, sana gumalaw na ang Pangulo. Kasi kung hindi ma-stop, nako, itong sabi ni General Pukis, what is the alternative for inaction? Sabi niya, if the situation worsens and reaches its breaking point, come the natural solution, the military. Kaya lang, General Pukis is quick to admit na hindi ito maganda. This solution may be harsh, deplorable, and unconstitutional. Hindi nga maganda. Ako rin, hindi maganda yung military kasi kung makakarating solution. sa ganun, parang talagang wala nang magawa ang gobyerno, di ba? Hindi na dapat humantong pa sa ganun yun. Kung masusolusyonan ngayon, di gawin. But will be necessary and Kaso kailan pa kaya acceptable solusyonan yun? to protect the people. So, isinite niya dito, paano ang mangyari? Number one, the AP will declare withdrawal of support to the Commander-in-Chief. Nangyari na ito panahon ng ERAP administration, or an officer like Captain Ibrahim Traore of Burkina Faso will rise to the occasion to rescue the people. So nangyari na po sa Burkina Faso September 2022, gumalaw yung military doon, sinuportahan ng mga tao at na-depose yung government nila doon. Kaya sa Burkina Faso ruling military junta nandun ngayon. Sana hindi mangyari ito sa ating bansa.
sana ma-stop na ang korupsyon. Tama. Kasi ito yung nagpapahirap sa taong bayan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Update. At syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi kay General Macanas, the General's Viewpoint. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.